Showbiz Fanatics, narito na ang pinaka-latest updates kung saan isang noontime program na napapanood sa GMA Network abay binigyan ng pinakamatinding warning. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat at i-shoutout ang lahat ng mga legit Daver Cards at legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga po dahil isa sa mga kumakalat ngayon sa social media ang pagpapalabas di umano ng isang memo coming from the Office of the President and CEO President Miss Annette Gozon na siyang anak po ni Attorney Felipe Gozon. Siya pong isa sa mga nagiging handler ng ilan sa mga A-lister artist ng GMA. Pero sa isang episode nga ng ito pong si Baklita sa Energy FM ay natakil po nila na isa sa mga noontime program na napapanood ngayon dito po sa GMA ay nakakuha ng warning mula sa management ng GMA7. At ang isa sa mga dahilan nito dahil po dun sa mga show na napapanood nga isang pangyayari po na hindi nagustuhan ng GMA. Kasi nga po ganito yan. Meron po kasi isang segment ng It's Showtime kung saan alam naman natin na ang Showtime parang sila yung ang kanilang tema araw-araw is parang good vibes lang, parang lahat kaya nilang ilabas, magharutan, magtawanan. Ganon yung klase ng kanilang program, Talagang kumbaga parang they just go with the flow. Pero hindi inaasahan ng programang ito, ng noontime program na napapanood sa GTV channel ng GMA7 na bibigyan sila ng warning memo, na pinatawag po sila ng management dahil po dun sa violation na kanilang nagawa. Dahil meron pong isang segment dito po sa It's Showtime kung saan meron kasing isang teleserye na parang napanood po ito sa sa Netflix at sa lahat ng mga pay-per-view na mga na mga platform na talagang umani ng napakaraming reaksyon at talaga nagte-trending gabi-gabi. Dahil dito, kung maalala ninyo, meron silang teleserye din lang. Alam natin na ang lahat ng mga teleserye na napapanood natin na masasabi mong di kalidad ay nanggagaling po sa ABS-CBN. At ang napili po ng ABS-CBN na pag-erehan ng kanilang mga ganitong klase ng programa ay ang TV5 dahil meron pong sariling teleseryeng kinikater ang GMA7. At isa ang linlang sa pinaka-trending na kahit napanood na po ito sa mga pay-per-view, ngayon ay pinapanood po sila sa Free TV at nagna-number 1 po ito dahil bukod po dun sa kanilang Batang Quiapo sa TV5 ay nagna-number 1 din po ang linlang na bagay na kinongratulate si Kim Chiu ni Miss Ami Perez. Sabi niya kinocongratulate niya nga ang kanyang anak-anakan na si Kim Chiu dahil sa napakagandang review at magandang pasok nga ng viewers dito po or rating dito po sa nasabing teleserye na hindi po nagustuhan ng GMA7 dahil pinagbabawal daw di umano na sila ay mag-promote ng kahit anong teleserye na napapanood sa TV5. So dahil po dito, dahil hindi nila napigilan, ay pinatawag po ng management ang programang It's Showtime at binigyan sila at winarningan. Sabi nga po dun sa Energy FM ng The Baklitas, bakit daw parang natitrigger yung GMA7 kapag po nababanggit yung mga magagandang teleserye ng TV5 na ginagawa po in collaboration sa ABS-CBN. Sabi ng ilan, maaari daw na parang insecure kasi kung tutuusin naman talaga sa history po ng Philippine industry, sa history po ng mga teleserye, ang ABS-CBN naman talagang may pinakamaganda at quality magpalabas. Regardless na wala pa po silang mga franchise, wala silang prangkisa, pero they make it a point that they released teleseries na quality. So yun yung bagay na wala po ang GMA. Kaya po yun nangyari. Na bagay na parang na-off ngayon yung ilan sa mga host
at ilan sa mga manonood na bakit daw kailangan pambigyan ng warning, 'di ba? Well, in fact, alam naman natin kung gaano po kalakas ang It's Showtime at sa noontime program na umi-air ngayon sa GMA, ang It's Showtime po ang talagang palaban dito sa Itbulaga. Kasi talaga masasabi natin na nagko-compete talaga sila. Pero syempre, number 1 pa rin ang Itbulaga. So, dahil dyan, ito nga, medyo off po sila ngayon at talagang nag-iingat po sila. Ang sinasabi nga ng ilan, bakit daw ang It's Showtime ang pinag-iinitan nila? Bakit daw hindi pag-initan? Ito pong mga tahanang magsasara ay tahanang pinakamasaya. Samantalang napakarami rin pong mga thing na dapat po asikasuhin sa kanila. Well, in fact, ito pong tahanang pinasara, sila po yung cause ng kaso na meron po sa ang GMA. Kumbaga parang nalagay sila sa hassle dahil sa mga pinaglalaban nito pong nasabing noontime program. But anyways, kayo na pong humusga, mag-comment lang kayo sa comment section. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating last update. Basahin natin ang unang komento mula kay Eternity. Sabi niya, growing up with all these celebrity issues, tanging matatandaan ko ay si Lolit Solis laging may kaaway or nakikipag-away. Hindi ba pwedeng mag-slow down ka na kasi it's not worth at talagang obvious naman kung anong klaseng tao si Paolo. Sayang ang time sa lahat ng toxicity. True naman po. Ako din po, growing up, talagang kilala ko po talaga na ilan sa mga marites ng showbiz is si Lolit Solis, tapos si Miss Christy Permin, yan. Si OG Diaz nga, nakilala ko pa yan bilang mga komedyante, but not showbiz columnist. Sabi ni Juan de la Cruz, Kusinerong Lackweight 717. Gumagawa na lang ng issue si Boy Sustento Contit para mapag-usapan sila sa social media kasi kaladkad rating nila sa SOCMED. Yun lang yung watching from Japan. True! Sa ngayon nga, biruin po ninyo nagla-live po sila ngayon. Ang viewers po ng It's Showtime is nasa 16,000. Ang Itbulaga ay nasa 35, tapos yung isa nasa 80 plus. 2 platform at 3 platform ang gamit. Tapos sila 360 plus. My God. So, sabi ni Danilo Chavez, dapat kung magaling manager, sana sabihan mo ang iyong alaga na magsustento naman sa mga anak niya. Bad influence talaga si Paolo pagdating sa pamilya. Aba, tama to Kung talagang very siya dun sa alaga niya, dapat payuhan niya din na dapat magsustento siya sa mga anak niya. Hindi yung parang sarili niya lang yung iniintindi niya. Hindi nga siya tumula dun sa isang tatay nung anak ni LJ, na kahit na papaano nagpadala po ng regalo para sa kanyang anak, which means talaga nagre-reach out siya. Itong si Paolo as in walang-wala talaga. And of course, sabi ni Merita Babauta, kahirap talaga maging artista pag masaya gusto maging sad. Sino bang gusto nyong friends niya kayo? Ang mga fans na nagpasikat, sila rin ang magsisira sa kanila. Okay lang girl, marami na kaming napapasaya mo sa sarili mo naman. Sabi ni Vilma Santos, the hell with them. Ayun. So ito naman po ang kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And alam naman natin talaga na kapag kasi artista ka, you are always subject dun sa judgment ng tao. At dapat kailangan maging maingat po yung kanilang mga gagawin, kanilang sasabihin. At dapat nasa tama sila kasi public figure. You must be a good influence to others. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!